Di po basta-bastang isda ang masamsam ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Gensan. Ang mga nakaplastik kasing isda, piranha na nabubuhay sa South America. Nabisto sa bagahe sa isang bus ang 43 piranha na mula raw sa isang seller sa Cagayan de Oro at ino-order online ng ilang pet keepers. Ayon sa BFAR, itinuturing na highly invasive species ang piranha kaya bawal ang pagpapapasok nito sa bansa. Dadalhin sa BFAR Central Office ang mga nakumpiskang isda. Tinutuntun din ng otoridad ang piranha seller. Mga kush o high-grade marijuana naman ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Pampanga. Mahigit 807,000 pesos ang halaga ng mga drogang isiniksik sa mga stuffed toy na idineklarang keychain. Galing Hong Kong ang mga drogang dadalhin sa Binyan, Laguna. Inisyohan na ng warrant of seizure and detention ang kargamento. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Huli sa akto ang pagputol at pagnakaw sa mga kawad ng kuryente ng isang lalaki sa Caloocan. Nakatutok si Bea Pinlac. Kaswalang na naglalakad ang lalaking yan sa barangay 162 Caloocan nitong Miyerkules ng umaga. Ilang minuto pa siyang nagmasid at nagpaikot-ikot sa lugar. Sunod na siyang nahagip sa CCTV na naglalakad paalis at tila may sinusuksok sa kanyang bag. Ang lalaki, nagputol at nagnakaw na pala ng nasa 50 metro ng kable ng kuryente. Nagulat kami, akala namin brown out. So, lumabas ako. Abang checking ko yung wire doon, putol. Then may mga seniors kami doon na hindi pwedeng mainitan. Tapos may mga bata din na kailangan ng mga kuryente para sa online classes nila. Humigit kumulang 9 na oras daw silang nagtiis ng walang kuryente at napagastos pa ng nasa 10,000 piso para mapaayos ito. Ayon sa barangay, 2 beses nagnakaw ng kable ng kuryente ang suspect nitong linggo. Nasa 7 pamilya daw ang nawalan ng kuryente sa magkahiwalay na insidente. May record na po talaga siya na pag nanakaw, yung kable lang po talaga ng wire, ng mga wire po ng mga kuryente po ang talagang kinuha niya. Pero di lang pala kable ang pinupuntirya ng suspect na nahuli kambing ng snatch ng cellphone. Tinutugis na siya ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Paglaban sa stigma at pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga HIV positive ang patuloy na panawagan sa paggunita ng World AIDS Day. Problema pa rin sa Pilipinas ang patuloy na pagtaas sa mga kaso ng HIV. Nakatutok si JP Soriano. Kabado si Maui, hindi niya tunay na pangalan, nang magpunta sa isang libreng HIV screening test sa Quezon City. Hindi raw kasi siya sigurado sa HIV status ng huling sexual partner niya. Matapos ang pagsusuri, HIV negative siya. Pero ang isang bagay na titiyakin na raw ni Maui simula ngayon. Use protection and siguro kilalanin yung partner kung safe ba siya. Ang ginawa ni Maui na magpa-HIV screening test ang isang bagay na paulit-ulit nang ipinananawagan ng Department of Health at World Health Organization, lalo't dumarami ang mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa paggunita ng World AIDS Day ngayong araw, binigyang diin ng DOH na mas dapat magpursige ang gobyerno para tutukan ang HIV cases, lalo pat inihinto ng ilang international organizations ang pagpopondo sa ilang HIV program. Ayon sa DOH, simula July hanggang September 2025, may mahigit 5,000 bagong HIV cases sa Pilipinas. We have an HIV outbreak. 30% of the new cases are below the age of 18. They are young. So dyan ako naaalarma kasi for life na yung treatment. Sa Quezon City, mahigit 10,000 na ang HIV cases simula 1987 hanggang Hunyo ngayong taon. Sa mga nakalipas na taon, naipababa ang pagkalat ng infeksyon. Nakipag-partner din ang LGU sa UP para palakasin pa ang HIV awareness sa college students. Ia-update din daw ang NSTP HIV module para sa iba't ibang academic institutions. Bagong incidences mula sa kabataan, mga 14 to 24 years old. Kaya ang ginagawa natin, nakipag-ugnayan sa ating schools division para magkaroon ng karagdagang awareness. May free medical access at antiretroviral therapy sa LGU
para sa mahigit 8,000 individual na living with HIV sa lungsod. 98% dito ang kumonti na ang virus sa dugo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Parang pinatubo ang pumutok na balita kamakailan. Isang bulkan kasi sa Ethiopia ang muling nag-alboroto matapos ang mahigit 10,000 taon. Paano nangyari yan? Kuya Kim, ano na? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 12,000 taon, pumutok ang Haile Gubi, isang shield volcano matatagpuan sa Ethiopia sa Africa. Naglabas ito ng makapal na ash plume na umabot sa halos 15 kilometro ang taas. Paliwanag ng eksperto, ang pagsabog ng Haile Gubi ay posibleng dulot ng paggalaw ng active lava. Malapit kasi ang Haile Gubi sa Mount Erta-Ale, na pinakaaktibong bulkan sa Ethiopia. Erta-Ale is a magma lake, as you know. So the magma is not very deep, it is just close to the surface. So this eruption went off with no much earthquake activity, but it was energetic enough to cause very huge plume, volcanic plume in the atmosphere. Batay naman sa datos ng Smithsonian Institute, walang tiyak na impormasyon kung kailan ang huling putok ng Haile Gubi. Pero kung ilang geologic evidence ang pagbabasihan, ang huling pagputok nito ay nangyari 12,000 years ang nakakaraan. Kaya ang biglaang pagputok ng Haile Gubi, nagsisilbing paalala na ang mga bulkan, kahit yaong tahimik lang o walang aktibidad sa loob ng libu-libong taon, ay maaaring magising ng walang malinaw na babala. Kaya laging tandaan, importante na laging maging handa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Binaha ang ilang lugar sa Negros Oriental, bunsod ng ulang dala ng localized thunderstorm. Sa Bayawan City, umapaw ang spillway sa isang barangay. Nahirapan tuloy tumawid ang ilang sasakyan. May umapaw namang creek sa bayan ng Mabinay kaya bumaha sa National Highway. Tumaas naman ang ilog sa bayan ng Siaton. Nagbisulang sapa naman ang ilang kalsada sa Davao City kasunod ng malakas sa ulan kagabi. Stranded ang ilang pedestrian na ayaw sumuong sa baha sa pangamba sa leptospirosis. Binaha rin lang ilang kalsada sa Coronadal City. Sinurpresa ni Kapuso journalist Jessica Soho at Martin Del Rosario ang ilang nanood sa pelikulang KMJS, Gabi ng Lagim the Movie sa Pampanga. At live mula sa Angeles City, may chika si Athena Imperial. Athena? Nelson, lumipad ang GMA Integrated News Team sa San Fernando City at dito sa Angeles City, Pampanga para sa cinema tour ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Nakadaupang palad ng cinema goers sina award-winning Kapuso journalist Jessica Soho at Martin Del Rosario habang nagbebenta ang dalawa ng tickets para sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa dalawang malls dito sa Pampanga. Binigyan din nila ng signed movie posters ang mga manonood at nakapagpa-picture at video opportunities kasama sila. Sa huling mall na binisita ni na Ma'am Jess at Martin, may 19 na magkakaeskwela na nagulat dahil nang bibili na sila ng tickets. Nandito pala mismo sina Jessica at Martin. Laking pasasalamat ng dalawa sa pagpili ng moviegoers na panoorin ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Nelson, at yan muna ang pinakahuling happenings mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa'yo, Nelson! Maraming salamat, Athena Imperial. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Mga Kapuso, core memory po para sa dalawang pares na magkasintahan, ang Auasan Falls sa Ilocos Sur. Hindi lang travel goals, kundi relationship goals ang na-achieve nila nang simulan doon ang Road to Forever. At yan ang pampagod vibes si Darlene Kai. Sino bang hindi mafo-fall sa Auasan Falls sa Sigay, Ilocos Sur? Kaya ang magsing-irog na sina Elaine at Jerome pumila para makapture ang ganda ng talon. Pero ang breathtaking view, tila nagparaya muna sa beauty ni Elaine nang ang love of her life biglang lumuhod at nag-propose. Nagandahan kasi talaga ako sa falls.
Doon talaga ako na nag-decide na mag-propose sa kanya. Nung pagharap ko po talaga, nagulat po ako at naiyak. Sobrang happy po ako nung time na yun na na-experience ko po yung ganong proposal. Hindi lang sa view deck sa taas may kilig. Bumuhos din yan sa baba ng talon. Hindi lang ang pagkamit ng matamis na oo ni Emily ng hamong dapat harapin ni Edgar na nagdesisyong mag-propose sa bamboo raft. Kinakabahan nga ako kasi ilang hugot ko sa bulsa, hindi ko mahugot kasi na out balance pa. Sabi ko, pare, mahulog. Nagulat ako bigla pag may rainbow. Sabi ko, may rainbow, ang ganda. Tapos lumuhod na siya. Tapos sabi niya, nag-yes na ako. Ang kanilang mga kwento talaga namang patunay na kahit sa gitna ng bundok o sa ibabaw man ng tubig, laging maghahatid ng kilig ang wagas na pag-ibig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Congratulations! Best wishes! Mga kapuso, 26 na araw na lang, Pasko na! At patuloy po na inilawan ang mga Christmas tree sa iba't ibang bahagi ng bansa. At pati parol ng San Fernando na Christmas capital ng Pilipinas, patok din not just in Angeles but also in Los Angeles. Let's spread the Yuletide cheer sa pagtutok ni JP Soriano. Anong ganap sa Gapan, Nueva Ecija para sa Pasko? Heto, may higanteng Christmas tree sa kanilang plaza. Ang pa-Ferris wheel, giant din. At may life-size Belen na binasbasan muna bago inilunsa. May mahabang Christmas tunnel patungong lumang Gapan kung saan makikita rito ang mga sinaunang bahay at kagamitan. Inilawan na rin ang 80 talampakang Christmas tree sa Baguio City. Agaw pansin ang tema nitong Little Drummer Boy. From SF as in San Fernando, Pampanga to LA as in Los Angeles, California. Going global ang talentong Pinoy ng pinailawan ang ipinagmamalaking giant parol ng San Fernando sa labas ng isang establishmento sa Amerika. Ito ang kauna-unahang pinakamalaking parol sa San Fernando na nakarating sa ibang bansa. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree ng Carmona City LGU sa Cavite. Gayon din sa Cabuyao, Laguna. Sa Boracay, dagdag atraksyon din sa mga turista ang makukulay na parol sa ilang hotel. Nagliwanag din ang kalangitan ng Pasay matapos sindihan ang kanilang higanteng Christmas tree at Belen. Patunay raw ito na tuloy pa rin ang Pasko sa kabila ng nagdaang kalamidad. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.